Sa mga kaibigan ko sa kalusugan, magandang gabi sa inyong lahat. Ano-ano nga ba ang tatlong kategorya ng rabies exposure na dapat mong malaman bago ka magpabakuna? Sundan at tapusin ang video ito at sigurado ko kaibigan, safe ka na pag nagpa-anti-rabies vaccine ka. Ako nga pala ulit ang iyong doktor, Dr. Bernal. Isa po akong medical practitioner na halos may 20 years ng experience bilang isang manggagamot. Isa rin po akong negosyante at kaibigan na. Ako pala ay nag-espesyalista sa San Lazaro Hospital. Sa mga hindi nakakalam, ang San Lazaro Hospital po ay isang infectious hospital at dito po dinadala ang ating mga kababayan na may nakakahawang sakit. At dito rin po nagpupuntahan ang libo-libo nating mga kababayan para magpabakuna ng mga kagat nila sa aso o pusa, kay alaga man o gala. At dito rin po dinadala ang ating mga kababayan na may simptomas na ng rabies o di kaya may rabies na. Mula noon na ako ay nagtre-training pa lamang, ibig sabihin nag-i-specialista pa lamang, hanggang ngayon na ako ay may sarili ng mga klinika, palagi pa rin ako natatanong, Doktor, kailangan ko na bang magpabakuna? Kaya minararapat ko palagi na ipaliwanag sa kanila yung tatlong sinasabi kong kategorya para lalo nilang maintindihan kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila. No? Kasi mas malinaw at mas naiintindihan nila, lalo po silang nagpupursige na tapusin ang naka-schedule na anti-rabies vaccine nila. Ano-ano nga ba ang kategoryang sinasabi ko? Halika, tingnan natin kaibigan, baka isa doon napapasama ka. Ano-ano nga ba ang tatlong kategorya na sinasabi ko? Umpisahan natin kaibigan, no? Disclaimer po, no? Mahirap po talaga ang topic na ito. Pero sisimplihan ko ho at magbibigay ho ako ng mga halimbawa para masundan niyo po ako. So, umpisa po tayo sa Category 1. Ang Category 1 po, tatandaan nyo po, aking mga minamahal na kaibigan, ito po yung kategorya na tinatawag walang gaanong physical exposure or walang gaanong physical contact. No? Tandaan nyo po yun, kaibigan. Ano pa? Dapat nyong tandaan. Ito po yung kategorya na hindi nyo kailangan magpabakuna. Take note. Hindi kailangan magpabakuna, no? So, sino-sino ang napapasama sa grupong ito? Halika, magbibigay ako ng mga halimbawa para masundan nyo ako. Ang unang halimbawa, no? Ipagpalagay na natin, no? Naglalakad ka, no? Nakakita ka ngayon ng aso, pusa, puting, no? O di kaya tuta, no? Naawa ka ngayon at pinakain mo, pero hindi mo siya hinawakan. Tandaan na, hindi mo siya hinawakan. Pagkatapos ng isang linggo, ito na, napag-alaman mo na yung asong pinakain mo ay siya palang pinaghihinalaan na kumagat kay Mangwan na may simptomas na ng rabies. Relax kaibigan, Category 1 ka pa rin. Pangalawang halimbawa, kayo ngayon ay nagiinuman ng mga katropa mo, no? At pagkatapos ng isang buwan, napag-alaman mo ngayon na yung anak ni Mangwan na isa doon sa mga kainuman mo ay may simptomas na rin ng rabies. Napagtanto mo ngayon na teka muna, parang isang baso lang yata ang ginamit namin kasi nga nagtagay-tagay nga kayo. Ninenervyos ka ngayon kasi baka may simptomas kayo na rin ng rabies, no? Nag-aalala ka ngayon na baka kailangan mo na magpabakuna. Relax kaibigan. Kung sigurado ka naman na yung nakaraang buwan ang huli niyong umpukan, no? Category 1 ka pa rin. Pangatlong halimbawa, kayo po ay naglalaro ng basketball, no? At pagkatapos ulit ng isang buwan, no? Nabalitaan mo ngayon, yung apo ni Mangwan, no? May simptomas na rin ng rabies. Ninervyos ka na naman, kaibigan. Bakit? No? Naalala mo kasi na nainuman mo yung tubigan nung apo ni Mangwan, no? Ninenervyos ka, baka may rabies ka na rin. Pero kaibigan, sigurado ka na yun na po ang huli nyong, no? Paglalaro. Relax. Category 1 ka pa rin, no? Pang-apat na halimbawa, kayo naman po, pagpalagay na natin, ay mabait na kapitbahay ni Aling Marites. Dahil mabait ka, hinatid mo ngayon si Aling Marites sa hospital kasi may simptomas na ngayon ng rabies. Si Aling Marites, no, na asawa ni Mangwan, no, ay hindi mo hinawakan, no, hindi mo kinarga, ipinagmaneho mo lamang. Relax kaibigan, miyembro ka pa rin ng Category 1. Panghuling halimbawa, no, dinilaan ka ngayon sa braso nung asong kinawaan mo, no? Di kaya nung tutang pinakain mo. Pero hindi mo siya kinalikot
hindi mo nilagyan ng bawang at hindi mo pinadugo. Sa halip, hinugasan mo agad ng malinis na tubig at sinabunan mo pa, no? Hindi lang isang beses, inulit-ulit mo pa. Relax kaibigan, miyembro ka pa rin ng grupong Category 1, no? So ano ang dapat natin gawin pag Category 1? O ulitin ko kaibigan, hindi nyo po kailangan magpabakuna, no? Hindi nyo kailangan gumastos. Pero, ito yung pero, kailangan mo pa rin magpatingin, no, kay doktor o di kaya sa pinakamalapit na klinika para lalo ka pa rin masuri. Baka kailangan mo yung tinatawag na pre-exposure prophylaxis. Ibang usapan na po ito kaibigan. Baka sa susunod na video, pag-usapan natin. Ngayon kaibigan, hindi ko ginagawa ang video ito para takutin kayo. Isa lang naman ho talaga ang gusto ko, no? Kaibigan, maging safe ka at magpa-bakuna ka na. Kasi tandaan kaibigan, ang rabies po, ang rabies ay 100% fatal. Ibig sabihin kaibigan, pag kayo po ay may simptomas na, kahit saan kayo dalhin kaibigan, tiyak ang iyong kamatayan, no? Wala pong magagawa, no? Kung anumang bakuna ibibigay sa iyo, pag may simptomas na po kayo ng rabies. Kaya ngayon pa lang kaibigan, magpabakuna ka na. Ano pang hinihintay mo? Halika, punta na tayo sa aming mga klinika. Mayroon po tayo sa Dalandanan sa Valenzuela. Hanapin po ang JB Medical Clinic and Animal Bite Center. No? Handa silang tumulong sa inyo. Kung kayo naman po ay mas malapit sa Malanday, sa nasabing lungsod, hanapin nyo rin po ang pangalawa naming branch, JB Medical Clinic and Animal Bite Center. No? Nandun lang din po sila, nag-aantay sa inyo kaibigan. Bonus na lang po kung mapupuntahan ninyo ang branch po namin sa G. Lazaro sa Dalandanan, Valenzuela. No? Nandun po ang farmasya ni Doc na pinakamalapit sa aming mga klinika. At kung ikaw naman kaibigan, no, napagtanto mo na isa ka doon sa dapat bakunahan at natuwa ka kasi meron ka ng bagong kaalaman, sundan nyo po ako, no, sa pamamagitan ng pag-subscribe sa video ito. Pero kung masyadong kalabisan na ang subscribe, pwede nyo pong i-like o di kaya i-share o di kaya mag-comment kayo sa baba para lalong gumanda pa ang susunod nating mga videos. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako nga ulit ang iyong doktor, Dr. Bernal, na nag-iiwan ng katagang, ang kalusugan ay walang silbi pag tayo ay salat sa kaalaman.